Sa simula ng kanyang buhay, ang tanging mundo na kanyang nakilala ay ang mga kamay na palaging nanginginig sa pagod ngunit hindi kailanman bumitaw. Ang mga kamay na iyon ang nagpalaki sa kanya, nagpakain sa kanya, at nagligtas sa kanya sa bawat araw na tila walang pag-asa. Lumaki siyang walang ideya kung gaano kabigat ang pasa ng isang inang mag-isa, dahil sa kanyang paningin noon, natural lamang na may isang taong palaging nariyan. Ang kanyang pagkabata ay puno ng kakulangan, ngunit hindi niya ito napansin noon. Ang mahalaga lamang sa kanya ay nabubuhay siya, lumalaban araw-araw, at may isang taong handang isakripisyo ang lahat para sa kanya. Ang inang iyon ay hindi humingi ng kapalit. Hindi siya humingi ng pasasalamat, hindi rin siya humingi ng pagkilala. Ang tanging hangad niya ay ang makita ang kanyang anak na umangat sa buhay, kahit siya mismo ay manatiling nasa ibaba. Habang lumalaki ang bata, nagsimulang pumasok sa kanyang isip ang mga tanong na hindi niya kayang sagutin. Bakit siya naiba? Bakit parang laging kulang? Bakit kailangang magtiis kung may mas magandang buhay sa labas? Sa murang edad, nagsimulang mabuo ang isang pangarap na makaalis, makawala, at maging higit pa sa kung ano ang kanyang pinanggalingan. Ang ina ay tahimik na sumuporta. Sa bawat kabiguan ng anak, nariyan siya. Sa bawat pagkatalo, siya ang unang tumayo. Kahit na minsan ay wala nang matira sa kanya, inuuna pa rin niya ang anak. Unti-unti, ang sakripisyo ay naging normal, at ang normal ay naging invisible sa mata ng anak. Dumating ang panahon na nagsimulang umusad ang kanyang buhay. Ang mga oportunidad ay isa-isang nagbukas, at ang dating batang nangangarap ay nagsimulang maging isang taong hinahangaan. Ang kanyang pangalan ay unti-unting nakilala, ang kanyang halaga ay tumaas, at ang kanyang mundo ay lumawak. Kasabay nito, ang distansya sa pagitan niya at ng kanyang ina ay dahan-dahang lumaki, hindi sa layo ng katawan, kundi sa layo ng puso. Habang siya ay umaangat, ang ina ay nanatili sa parehong lugar, tila naiwan sa isang panahong ayaw na balikan ng anak. Ang mga alaala ng kahirapan ay nagsimulang maging pabigat. Ang mga paalala ng nakaraan ay naging dahilan ng hiya. Ang ina, na dati pinagmumulan ng lakas, ay unti-unting naging anino ng isang buhay na gusto na niyang kalimutan. Nang tuluyan siyang yumaman, nagbago ang lahat. Ang mundo ay yumuko sa kanya, at ang respeto ay dumating mula sa mga estranghero. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, ang ina ay hindi na bago. Pareho pa rin ang kanyang anyo, ang kanyang tahimik na presensya, at ang kanyang walang kondisyon na pagmamahal. Sa mata ng anak, ito ang problema. Sinimulan niyang itago ang kanyang pinanggalingan. Sinimulan niyang iwasan ang ina. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa hiya. Ang inang minsang nagbuhos ng lahat para sa kanya ay naging paalala ng isang buhay na ayaw na niyang balikan. Sa bawat pag-iwas, mas lumalalim ang sugat na hindi niya namamalayan. Ang ina ay nakaramdam ng pagbabago, ngunit pinili niyang manahimik. Hindi siya nagreklamo. Hindi siya nagtanong. Tinanggap niya ang katahimikan bilang kapalaran. Para sa kanya, sapat na ang malaman na ang kanyang anak ay ligtas at matagumpay, kahit kapalit nito ay ang kanyang sariling pagkalimot. Ngunit ang mga desisyon ng anak ay hindi natapos sa katahimikan lamang. Dumating ang sandaling tuluyan niyang itinakwil ang inang nagpalaki sa kanya. Isang desisyong ginawa niya hindi dahil sa kawalan ng pagmamahal, kundi dahil sa takot na mahila pabalik sa mundong kanyang tinakasan. Sa sandaling iyon, pinili niya ang imahe kaysa sa ugat, ang kayamanan kaysa sa konsensya. Hindi niya alam na sa bawat hakbang palayo, may isang pusong dahan-dahang nababasag. Ang ina ay hindi umiyak sa harap ng mundo, ngunit sa loob niya, may isang katahimikan na mas masakit pa sa anumang sigaw. Tinanggap niya ang pagtatakwil bilang huling sakripisyo, isang sakripisyong hindi kailanman hiningi. Habang ang anak ay patuloy na umaakyat sa tuktok ng tagumpay, ang ina ay unti-unting nawawala sa kanyang buhay, parang alaala na sinadyang burahin. Ngunit ang mga alaala ay may kakaibang ugali, bumabalik sila sa oras na hindi inaasahan. At sa dulo ng bahaging ito ng kwento, nagsisimula ng magbukas ang pinto ng kapalaran. Isang pinto na magdadala sa anak sa isang katotohanang hindi niya kayang takasan. Dahil ang kayamanan ay maaaring magbigay ng lahat, maliban sa kapayapaan ng pusong marunong magmahal at tumanaw ng utang na loob. Habang patuloy na lumalawak ang kanyang mundo, unti-unti ring lumiit ang puwang para sa mga alaala ng kanyang pinagmulan.
Ang mga araw ay napuno ng bagong responsibilidad, bagong imahe, at bagong pagkakakilanlan na kanyang binuo ng may buong determinasyon. Sa prosesong ito, ang nakaraan ay hindi lamang naiwan, kundi sadyang isinara, na para bang ang pag-alala rito ay makasisira sa lahat ng kanyang pinaghirapan. Ang ina ay naging bahagi ng katahimikang kanyang tinanggap bilang kapalit ng tagumpay. Hindi na siya madalas maisip, hindi dahil sa kawalan ng alaala, kundi dahil sa sadyang pag-iwas. Ang bawat paalala ng sakripisyo ay nagdudulot ng bigat na ayaw na niyang dalhin. Mas pinili niyang maniwala na ang paglayo ay natural na bunga ng pag-unlad. Sa kabilang banda, ang ina ay patuloy na nabubuhay sa pagitan ng pag-asa at pagtanggap. May mga sandaling umaasa pa rin siyang babalik ang dating init, ngunit mas madalas niyang pinipiling patahimikin ang sariling damdamin. Para sa kanya, ang pagiging ina ay hindi nasusukat sa presensya, kundi sa kahandaang magparaya kahit masakit. Lumipas ang panahon na ang pagitan ng kanilang buhay ay tila hindi na matatawid. Ang anak ay naging simbolo ng tagumpay, at ang ina ay nanatiling simbolo ng isang mundong iniwan. Sa mata ng iba, ang anak ay isang huwaran, ngunit sa loob niya, may bahaging unti-unting nauubos, isang bahaging hindi napupunan ng papuri o kayamanan. May mga gabi na hindi niya maipaliwanag ang biglaang bigat sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na dumarating ng walang babala, tila isang tanong na walang malinaw na sagot. Ngunit sa halip na harapin ito, mas pinili niyang lunurin ang sarili sa mga gawain na nagpapatunay ng kanyang halaga sa mundo. Ang ina naman ay dahan-dahang natutong mabuhay sa kakulangan ng presensya ng anak. Ang bawat araw ay ginugol sa pag-alala sa mga panahong siya ang sentro ng mundo nito. Ang mga alaala ay parehong nagbibigay init at sugat, init dahil sa pagmamahal, sugat dahil sa pagkawala. Gayunpaman, hindi niya kailanman sinisi ang anak. Sa kanyang puso, sapat na ang malaman na minsan siyang naging dahilan ng pangarap ng isang tao. Habang patuloy na umaangat ang anak, may mga senyales na unti-unting sumisilip sa kanyang konsensya. May mga sandaling may naririnig siyang pangalan na pamilyar, at kahit hindi niya ito pansinin, may kirot na kasunod. Ang tagumpay na dati nagbibigay lakas ay nagsimulang magmukhang hungkag. Ang mga taong nakapaligid sa kanya ay humahanga sa kanyang kwento, ngunit ang bahaging may kinalaman sa ina ay palaging nawawala. Isang bahagi ng kanyang buhay na sinadya niyang itago, na para bang ang pagkilala rito ay maglalantad ng kahinaan. Sa bawat kwentong hindi niya kinukwento, mas lumalalim ang agwat sa pagitan ng kanyang imahe at ng kanyang pagkatao. Sa katahimikan ng kanyang mga iniisip, may isang tanong na patuloy na bumabalik, hanggang kailan niya kayang takasan ang sarili. Ngunit agad niya itong tinatabunan ng rason, na ang kanyang ginawa ay para sa sariling kaligtasan, para sa pag-unlad, para sa hinaharap. Isang kasinungalingang paulit-ulit niyang sinasabi hanggang sa halos paniwalaan na niya. Ang ina ay patuloy na humihina, hindi lamang sa katawan kundi sa pag-asa. Ang bawat araw na lumilipas ng walang balita ay parang paalala na ang mundo ay nagpatuloy nang wala siya. Ngunit kahit sa puntong iyon, ang kanyang puso ay nanatiling bukas. Walang galit, walang pagsisisi, tanging tahimik na pagtanggap. May mga pagkakataong ang anak ay nakakaramdam ng biglaang takot, takot na baka isang araw ay huli na ang lahat. Ngunit sa halip na kumilos, mas pinili niyang ipagpaliban ang pagharap sa katotohanan. Ang bukas ay laging mas madaling harapin kaysa ngayon, o iyon ang kanyang pinaniwalaan sa sarili. Sa paglipas ng mga buwan, ang bigat ng kanyang mga desisyon ay nagsimulang magpakita sa paraang hindi niya inaasahan. Ang mga bagay na dati nagbibigay saya ay hindi na sapat. Ang katahimikan ay naging mas maingay kaysa sa anumang ingay ng mundo. At sa gitna ng lahat ng ito, ang alaala ng ina ay nagsimulang bumalik, hindi bilang anino ng kahirapan, kundi bilang simbolo ng isang pagmamahal na hindi niya kailanman binigyan ng halaga. Ang bahaging ito ng kanyang buhay ay unti-unting naghahanda sa isang pagbabagong hindi niya kayang pigilan. Isang pagbabago na hindi dala ng pagkawala ng kayamanan, kundi ng pagharap sa katotohanang ang tunay na yaman ay hindi kailanman nasusukat sa kung ano ang naipon, kundi sa kung sino ang naiwan. At habang papalapit ang sandaling iyon, ang konsensya ay patuloy na kumakatok, mahina sa simula, ngunit sapat upang hindi na niya ito tuluyang baliwalain. Ang tanong ay hindi na kung makikinig siya, kundi kung handa na siyang harapin ang sagot. Sa puntong ito ng kanyang buhay, nagsimula ng mabiyak ang matibay na pader na matagal niyang itinayo sa loob ng kanyang sarili. Ang tagumpay na minsang nagbigay sa kanya ng lakas ay unti-unting nagiging pabigat.
May mga sandaling kahit napapalibutan siya ng lahat ng tanda ng kasaganaan, may bahagi pa rin ng kanyang puso na nananatiling hungkag, tila may nawawalang piraso na hindi niya mahanap saan man. Ang mga alaala ng kanyang ina ay hindi na lamang basta pumapasok sa isip, nananatili na ang mga ito. Hindi na sila madaling itaboy. Ang mga simpleng eksena ng nakaraan, ang tahimik na presensya, ang walang sawang sakripisyo, ang mga panahong walang-wala ngunit may sapat na pagmamahal, ay nagsimulang bumalik ng mas malinaw, mas mabigat, at mas masakit. Habang lumilipas ang mga araw, napansin niyang may mga sandaling napapatigil siya, hindi dahil sa pagod ng katawan kundi dahil sa bigat ng konsensya. May mga pagkakataong bigla siyang nakararamdam ng lungkot na wala namang malinaw na dahilan. Ang lungkot na iyon ay hindi nawawala sa pamamagitan ng anumang tagumpay o papuri. Sa halip, lalo lamang itong lumalalim. Ang ina naman ay patuloy na nabubuhay sa katahimikan na siya ring naging kanlungan at parusa. Ang kanyang mga araw ay lumilipas ng mabagal, ngunit puno ng pagninilay. Hindi niya hinayaang mapuno ng galit ang kanyang puso. Sa halip, mas pinili niyang yakapin ang alaala ng anak noong panahong ang pagmamahal ay simple at totoo. Para sa kanya, sapat na ang maalala ang mga panahong siya ay naging mahalaga. Unti-unting humina ang kanyang katawan, at kasabay nito ay ang kanyang kakayahang magpanggap na maayos ang lahat. Gayunpaman, ang kanyang puso ay nanatiling matatag sa iisang paniniwala, na ang pagmamahal ng isang ina ay hindi nawawala kahit pa ito ay itinatanggi. Sa bawat araw na lumilipas, tahimik niyang tinatanggap ang kapalaran ng walang hinanakit. Sa kabilang panig, ang anak ay nagsimulang magtanong sa sarili ng mga tanong na matagal niyang iniiwasan. Ano ang tunay na halaga ng lahat ng kanyang naabot kung kapalit nito ay ang pagtalikod sa taong nagbigay sa kanya ng buhay? Bakit sa kabila ng lahat ng kanyang tagumpay ay pakiramdam niya ay may kulang pa rin? Ang mga tanong na ito ay walang agarang sagot, ngunit sapat upang guluhin ang kanyang isipan. May mga sandaling nais niyang balikan ang nakaraan, ngunit agad niyang naiisip ang bigat ng kanyang mga desisyon. Ang pag-amin sa pagkakamali ay nangangahulugang pagharap sa sakit na matagal niyang tinakasan. Kaya't muli niyang pinili ang katahimikan, umaasang mawawala rin ang bigat sa paglipas ng panahon. Ngunit ang konsensya ay hindi napapagod magpaalala. Habang patuloy na dumadaan ang oras, ang pakiramdam ng pagkaubos ay naging mas malinaw. Ang mga ngiti ay naging mababaw at ang kasiyahan ay panandalian. Ang puso niyang dati puno ng ambisyon ay ngayoy puno ng panghihinayang na hindi niya kayang pangalanan. Sa bawat hakbang pasulong, may isang aninong sumusunod, ang anino ng inang kanyang itinakwil. Ang ina ay umabot sa puntong ang pag-asa ay halos maging alaala na lamang. Hindi na siya naghihintay ng pagbabalik, ngunit sa kabila nito, hindi rin niya isinara ang pinto ng kanyang puso. May kakaibang lakas sa kanyang katahimikan, isang lakas na nagmumula sa walang kondisyon na pagmamahal. Kahit ang sakit ay kanyang tinanggap bilang bahagi ng pagiging ina. Isang araw, ang anak ay nakaramdam ng kakaibang takot, isang takot na hindi nagmumula sa pagkawala ng yaman o dangal, kundi sa posibilidad na baka tuluyan ng mawala ang pagkakataong itama ang lahat. Ang takot na iyon ay nanatili, paulit-ulit na bumabalik, at unti-unting bumabasag sa kanyang paninindigan. Sa gitna ng kanyang pagkalito, nagsimulang mabuo ang isang pagnanais, hindi pa malinaw, hindi pa buo, ngunit sapat upang magdulot ng pagbabago. Isang pagnanais na harapin ang katotohanan, kahit pa ito ay masakit. Isang pagnanais na tingnan ang sarili, hindi bilang simbolo ng tagumpay, kundi bilang anak na may utang na hindi kailanman nabayaran. Ang bahaging ito ng kanyang buhay ay naging yugto ng unti-unting paggising. Hindi pa ito pagsisisi, ngunit ito ang simula ng pagkilala sa pagkakamali. Isang pagkilalang hindi na niya kayang itago sa likod ng tagumpay at kasaganaan. Ang puso niya ay nagsimulang umamin sa sarili na may isang bagay na hindi kailanman mapapalitan, ang pagmamahal na kanyang tinalikuran. At sa dulo ng bahaging ito, malinaw na ang katahimikan ay hindi na sapat upang patahimikin ang kanyang konsensya. May darating na sandali na kakailanganin niyang pumili, manatili sa kaligtasan ng pag-iwas, o harapin ang sakit ng katotohanan. Ang tanong na lamang ay kung gaano pa katagal niya kayang ipagpaliban ang sandaling iyon. Sa paglipas ng panahon, dumating ang yugto na hindi na kayang baliwalain ng anak ang bigat na matagal nang bumabagabag sa kanyang dibdib. Ang konsensya ay hindi na lamang kumakatok, kundi tila sumisigaw sa loob niya. Ang mga alaala ng ina ay naging mas malinaw, mas personal at mas mapanakit. Hindi na sila basta gunita ng nakaraan,
kundi mga paalala ng pagkukulang na hindi kailanman naitama. Habang patuloy siyang nabubuhay sa mundong kanyang binuo, may kakaibang pakiramdam na sumusunod sa kanya saan man siya magpunta. Isang pakiramdam ng pagkahuli na para bang may mahalagang bagay siyang iniwan at hindi na nabalikan. Ang tagumpay na minsang ipinagmamalaki ay unti-unting nawala ng saysay sa harap ng katotohanang may isang pusong kanyang sinaktan ng walang laban. Sa kabilang panig, ang ina ay umabot na sa puntong ang bawat araw ay isang tahimik na pakikibaka. Ang kanyang lakas ay unti-unting naubos, ngunit ang kanyang damdamin ay nananatiling malinaw. Sa kabila ng panghihina ng katawan, ang kanyang isip ay puno ng alaala ng anak noong siya ay bata pa, mahina, nangangailangan at puno ng pag-asa. Ang mga alaalang ito ang nagbibigay sa kanya ng lakas upang magpatuloy kahit pa ang mundo ay tila unti-unting lumalayo. Hindi niya kailanman inisip ang sarili bilang biktima. Para sa kanya, ang bawat sakripisyo ay kusang ibinigay at ang bawat sakit ay bahagi ng kanyang ginampanang papel. Ngunit may mga sandaling kahit ang pinakamatatag na puso ay napapagod. Sa mga sandaling iyon, ang katahimikan ay nagiging mabigat at ang pag-iisa ay nagiging mas malinaw kaysa dati. Ang anak ay nagsimulang makaramdam ng matinding takot, isang takot na hindi na niya kayang ipaliwanag sa sarili. Hindi ito takot sa pagkawala ng kayamanan o posisyon, kundi takot sa posibilidad na ang oras ay hindi na sapat upang itama ang kanyang pagkakamali. Ang ideyang iyon ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan, lalo na sa mga sandaling siya ay nag-iisa. Sa unang pagkakataon, sinimulan niyang tanungin ang sarili kung ano ang mangyayari kung tuluyan nang mawala ang ina. Ang tanong na iyon ay parang kutsilyong dahan-dahang tumutusok sa kanyang puso. Ang mga sandaling dati niyang iniiwasan ay biglang naging mahalaga. Ang bawat alaala ng ina ay may kasamang bigat ng pagsisisi na hindi niya kailanman naramdaman noon. Samantala, ang ina ay patuloy na humaharap sa bawat araw ng may tahimik na pagtanggap. Hindi niya alam kung hanggang kailan pa siya mailakas, ngunit sigurado siya sa isang bagay, na ang kanyang pagmamahal ay hindi nagbago. Kahit pa ang anak ay matagal nang nawala sa kanyang buhay, nananatili siyang bahagi ng kanyang puso. Walang puwang ang galit, tanging pangunawa at pagtanggap lamang. Habang lumalala ang kalagayan ng ina, ang mundo ng anak ay tila nagsimulang gumuho sa loob niya. Ang mga bagay na dati nagbibigay kumpiyansa ay hindi na sapat upang patahimikin ang kanyang isipan. Ang mga gabi ay naging mas mahaba at ang mga umaga ay mas mabigat. Sa bawat paggising, may tanong na naghihintay hanggang kailan niya kayang ipagpatuloy ang pag-iwas. Unti-unti, ang ideya ng pagbabalik ay nagsimulang pumasok sa kanyang isipan. Hindi pa ito ganap na desisyon, ngunit sapat upang guluhin ang kanyang katahimikan. Ang pagbabalik ay nangangahulugang pagharap sa sakit, pag-amin sa pagkakamali at pagtanggap ng posibilidad na baka hindi na siya tanggapin. Ngunit ang pananatili sa pag-iwas ay tila mas masakit kaysa sa anumang maaaring mangyari. Ang ina ay dahan-dahang nawawala ng lakas, ngunit ang kanyang puso ay nananatiling puno ng pag-asa na hindi niya kayang ipaliwanag. Hindi ito pag-asang babalik ang anak, kundi pag-asang ang lahat ng kanyang ginawa ay may kahulugan. Sa kanyang isipan, sapat na ang malaman na minsan siyang naging dahilan ng buhay at pangarap ng isang tao. Ang anak, sa kabilang banda, ay umabot sa puntong hindi na niya kayang itago ang kanyang pagsisisi sa sarili. Ang bawat tagumpay ay may kasamang kirot. Ang bawat papuri ay may kasamang paalala ng pagkukulang. Sa wakas, napagtanto niya na ang tunay na parusa ay hindi ang kahirapan o pagkawala, kundi ang mabuhay na may pusong puno ng panghihinayang. Sa pagtatapos ng bahaging ito, malinaw na ang kanyang konsensya ay hindi na mapapatahimik ng pag-iwas. Ang oras ay unti-unting naubos, at ang pagkakataong itama ang lahat ay tila papalapit sa huling hangganan. Ang susunod na hakbang ay hindi na lamang desisyon ng isip, kundi sigaw ng puso na matagal nang naghihintay na pakinggan. Dumating ang sandali na hindi na kayang takasan ng anak ang katotohanan. Ang bigat na matagal niyang iniiwasan ay tuluyan ng bumagsak sa kanyang dibdib. Wala nang dahilan upang maghintay pa, wala nang puwang para sa pag-iwas. Ang oras na matagal niyang sinayang ay biglang naging pinakamahalagang bagay na hindi na niya kayang bilhin, kahit pagaano kalaki ang kanyang yaman. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, hinayaan niyang lamunin siya ng alaala ng kanyang ina. Hindi na bilang bahagi ng nakaraan na nais niyang kalimutan, kundi bilang ugat ng lahat ng kanyang pagkatao. Ang bawat sakripisyo, bawat tahimik na pagtitiis,
at bawat araw na ibinigay ng ina ng walang hinihinging kapalit ay malinaw na bumalik sa kanyang isipan. At sa pagbabalik ng mga alaalang iyon, dumating ang sakit na matagal nang naghihintay. Napagtanto niya na ang tagumpay na ipinagmamalaki niya ay itinayo sa pundasyong hindi niya pinahalagahan. Ang lakas na nagdala sa kanya sa tuktok ay nagmula sa isang pusong kanyang itinakwil. Sa sandaling iyon, ang kayamanan ay nawala ng halaga, at ang lahat ng kanyang naabot ay tila naging hungkag kung ihahambing sa isang bagay na hindi na niya maibabalik sa dati. Samantala, ang ina ay umabot na sa yugto ng kanyang buhay na ang bawat sandali ay mahalaga. Ang kanyang lakas ay halos wala na, ngunit ang kanyang damdamin ay nananatiling payapa. Hindi niya kailanman inasahan ang pagbabalik ng anak, ngunit hindi rin niya isinara ang pinto ng kanyang puso. Ang pagmamahal na kanyang inalagaan sa buong buhay niya ay nanatiling buo, kahit pa ito ay nasaktan ng husto. Sa kanyang huling mga sandali ng lakas, ang ina ay puno ng tahimik na pagninilay. Wala siyang galit, wala siyang pagsisisi. Ang tanging laman ng kanyang puso ay ang pag-asang ang anak ay matutong maging buo, kahit pa wala na siya. Para sa kanya, ang tunay na tagumpay ay hindi ang makita ang anak na mayaman, kundi ang makita itong may pusong marunong magmahal. Ang anak ay dumating sa puntong hindi na niya kayang pigilan ang pag-amin sa sarili. Ang lahat ng kanyang desisyon ay bumalik sa kanya na parang alon na walang awa. Ang pagtatakwil na kanyang inakala bilang proteksyon sa sarili ay naging dahilan ng kanyang pinakamalalim na sugat. Sa wakas, napagtanto niya na ang pagtalikod sa ina ay pagtalikod din sa bahagi ng kanyang sarili. Ang pagsisisi ay dumating hindi bilang isang sandaling emosyon, kundi bilang isang malalim at permanenteng pagkilala sa kanyang pagkakamali. Walang salitang sapat upang ipaliwanag ang sakit na kanyang naramdaman. Walang aksyong makakabura sa mga panahong sinayang niya. Ang tanging natira ay ang pagnanais na sana ay mas maaga niyang nakita ang halaga ng pagmamahal na ibinigay sa kanya ng libre. Sa mga huling sandali ng kanyang ina, ang anak ay tuluyang naharap sa pinakamasakit na katotohanan ng kanyang buhay, na may mga bagay na kapag nawala ay hindi na kailanman maibabalik. Ang oras, ang pagkakataon, at ang presensya ng isang inang nagmahal ng walang kondisyon ay kabilang sa mga bagay na iyon. At sa pagkaunawang iyon, ang kanyang puso ay tuluyang bumigay. Ang ina ay pumanaw ng may kapayapaan, dala ang pagmamahal na hindi kailanman humingi ng kapalit. Ang kanyang buhay ay natapos na may dignidad, kahit papuno ng sakripisyo. Hindi niya nakita ang pagsisisi ng anak, ngunit marahil ay hindi na rin niya ito kinailangan. Ang kanyang pagmamahal ay buo na, sapat na, at totoo hanggang sa huli. Ang anak ay naiwan na may pusong sugatan at konsensyang hindi na kailanman tatahimik. Ang kayamanan na minsang kanyang ipinagmalaki ay hindi na nagbigay ng aliw. Ang mundo ay patuloy na humanga sa kanya, ngunit sa loob niya, may isang puwang na hindi na kailanman mapupunan. Isang puwang na iniwan ng isang inang nagbigay ng lahat at hindi humingi ng anuman. Sa paglipas ng panahon, natutunan niyang mabuhay kasama ang pagsisisi. Hindi bilang parusa, kundi bilang paalala. Paalala na ang tunay na halaga ng buhay ay hindi nasusukat sa kung gaano karami ang naipon, kundi sa kung gaano karaming puso ang ating inalagaan. Ang alaala ng kanyang ina ay naging gabay sa bawat hakbang na kanyang tinahak mula noon. Ang kwentong ito ay hindi lamang kwento ng tagumpay at pagbagsak, kundi kwento ng pagmamahal na binaliwala at huling pagsisising dumating ng huli na. Isang paalala sa lahat na ang pagmamahal ng isang ina ay hindi kayang tumbasan ng anumang kayamanan at ang pagtalikod dito ay sugat na habang buhay dadalhin. Sa huli, ang anak ay natutong yumuko sa alaala ng kanyang ina, dala ang pangakong hindi na muling ulitin ang parehong pagkakamali. Sapagkat ang tunay na kayamanan ay hindi ang kayang ipakita sa mundo, kundi ang kayang panatilihin sa puso, habang may oras pa.